May nabibili pa ba ang piso mo? At kung meron man, ano naman ang kayang bilhin ito? Sa harap ng krisis sa langis na hinaharap ng bansa, dulot ng digmaan sa gitnang silangan, sumadsad sa pinakamababang halaga ang piso kontra dolyar. Nitong Marso, pumali na sa 60 pesos mark ang palitan nito sa dolyar. Nito lamang April 1, umabot ang palitan sa 60 pesos and 784 centavo kontra dolyar mula sa March 31 na rate nito na 60 pesos and 74 centavos. Ano nga ba ang pangunahing dahilan sa pagsadsad ng piso? Tatlong bagay ang tinukoy ng mga ekonomista. Ang gulo sa gitnang silangan, ang tumataas na presyo ng langis at ang malakas na US dollar. Ito ang pinakamababang halaga ng piso na naitala sa kasaysayan mula sa 2025 closing na 57 pesos and 283 centavos. Sa kasaysayan, ang all-time low ay naitala sa aspeto ng value noong 1987 sa halagang 20 pesos and 193, pero ang kasalukuyang halaga ng piso kontra dolyar ang itinuturing na pinakamahina sa modernong kasaysayan. Kung patuloy na babagsak ang halaga ng piso, ano naman ang magiging epekto nito? Para sa mga kumikita ng dolyar, magandang balita ito. Bakit? Pinapalakas kasi nito ang halaga ng kita ng mga pamilya, lalo na ng overseas Filipino workers, katulad rin ng mga nagtatrabaho sa BPO na sumusweldo ng dolyar. Pinalalakas din ito ang export competitiveness o mas mura ang lokal na produkto ng pera sa mga dayuhang mamimili, kaya't potensyal na pataasin ang dami ng kanilang inaangkat. Magiging abot kaya din para sa mga dayuhang turista ang mga destinasyon, kaya't palalakasin ang local tourism industry. Maaari rin itong magresulta sa mas malaking koleksyon sa buwis ng gobyerno kabilang ang export duties. Pero kung may bentaha, meron ding negatibong epekto ang pagbagsak sa halaga ng piso. At sa maraming pagkakataon, mas ramdam ang negatibong epekto nito kabilang na ang mas mataas na inflation. Pinatataas ng mahinang piso ang halaga ng imported goods, lalo na ng raw materials, langis at pagkain. At ang mataas na presyo ng bilihin, lalo na ng langis, ay mangangahulugan ng dagdag na gastos para sa transportasyon at elektrisidad na siyang magpapahina sa purchasing power ng mga Filipino. Tataas din ang halagang kakailanganin para mabayaran ng foreign-dominated na utang kung i-convert sa piso. Nagdudulot din ito ng dagdag na alalahanin sa mga investors sa katatagan ng ekonomiya na maaaring magresulta sa capital outflows o pag-aalis ng kanilang mga negosyo sa bansa. Sa ngayon, wala pang katiyakan kung hanggang kailan pa ang digmaan sa Middle East. Kaya naman patuloy pa rin ang alalahanin ng mga Pilipino kung paano aagapay sa epekto ng mataas na bilihin. May ayuda mang ipinamimigay ang gobyerno, pansamantala lamang ito at hindi nabibigyan ng tulong ang lahat ng sektor. At kung may iniaabot mang tulong, kakarampot at tila baliwala lang rin dahil patuloy din tumataas ang presyo ng bilihin na patuloy na pinapasan at tinitiis ng mamamayan. Ako po si Wen de la Fuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.